What's up mga master? Welcome back po ulit sa ating adventure. Sa wakas ay bumalik na yung kondisyon ng katawan natin at nakabalik kami dito sa aming secret spot. Medyo malayo talaga yung spot na ito at napakahirap pa ng daan. Sana lang ay pagpalain tayo at makabawi tayo sa ating panggasolina. Napakaganda talaga ng buhangin dito mga master. Ito yung tinatawag na white sand. Mga master, nakabalik tayo dito. Nakadayo tayo ulit dito sa secret spot. Si Windel mga master, sama natin si Takloy, si Bro mga master kasama, at si tara na mga master, let's dive. Shoutout kay RD Guro from San Agustin Romblon at kay Rogelio Amparo Rosales Jr. Dive safe always mga master at mabuhay po kayo. Napakalakas talaga ng agos mga master, kaya dito muna tayo dumaan sa tabi at malaylayo na rin yung nalangoy natin, kaso wala pa tayo natutusok hanggang ngayon. Ayan na nga si Chris at si Takloy, sila yung nakasunod sa atin, samantalang si Windel at Bro naman ay bumalik dahil napakalakas ng agos at doon sila sa kabilang side pumunta, kaya nanusok na lang tayo ng mga Dragon Ball para hindi tayo malugi sa ating panggasolina. At least sigurado na naman yung ating pang ihaw at panggata. At dito mga master ay may nakita akong isang samaral na pabangga-bangga sa bato dahil dito lang siya sa tabi, at napakatagal ko pang nakasay yung aking shop dahil nakatusok ako ng Dragon Ball dito nang nakita ko yung samaral. Buti na lang ay napakaamo ng samaral na ito at napakabagal talaga ng kanyang langoy. Habang sinusundan ko siya ay pabangga-bangga lang siya sa bato, kaya nang maikasa ko ng aking shop ay nagtago pala siya dito sa kabila, kaya hindi na tayo nahirapan sa pagtusok sa kanya dahil naka-steady lang siya at nakasuksok doon sa gitna ng dalawang malalaking bato. Medyo kinabahan pa nga ako kanina dahil akala ko ay haharurot siya papunta doon sa malalim at magtatawag sana ako ng kasama, kaso naiwan na tayo ng ating mga kasama. Nasa unahan na sila Takboy at Chris, pero gaya ng sinabi natin noon mga master ay kung para sa iyo ang isda ay para sa iyo talaga. Talagang hindi niya tayo iniwan at magpapatusok talaga siya sa atin. At least mga master ay maganda yung ating buhay na mano, at pagdating sa unahan ay nakakita na naman tayo ng Dragon Ball. Nakasandal pa siya sa bato kaya hindi natin agad tinusok at pinaporma muna natin ng maayos hanggang lumapa siya doon sa part na hindi na masyadong malaki yung mga bato, at hindi na natin patatagalin at tutusukin na natin dahil naiwan na tayo ng ating mga kasama. At nagdali-dali na tayong sumunod sa ating mga kasama, at pagdating natin dito sa unahan ay nakita natin si Chris na may tintusok, kaya binidyo natin. Parang isang mulmol yata yung tinutusok ni Chris. At paglangoy natin dito sa unahan mga master ay nakakita tayo ng sobrang dami ng mga ilak, kaso hindi pa gaanong kalakihan, nasa mga 1/4 kilo siguro ito pababa, kaya tinusok na agad natin dahil may napakarami pa siyang kasama. At pagkatapos nating matusok ay hinant naman natin yung kanyang mga kasama, at dito nga nagtatago sa ilalim ng coral at walang kawala yung mga kasama niya mga master. Makakatakas na siya kung doon siya nagpatuloy sa kabila, kaso binalikan niya tayo kaya hindi tayo nagdalawang isip at tinusok na natin yung isda. At nakita pa nga natin doon sa ibaba yung kanyang ibang kasama, kaso pumunta doon sa tabi kaya hindi na lang natin hinabol dahil papabalik na kami at dito na kami dadaan ni Takloy sa may kantil. Napakarami sana ng mga sulid o dalagang bukid dito sa kantil, kaso napakailap nila at malilikot. Bago pa lang kasi tayo naka-recover kaya wag muna nating ipilit at baka mapahamak pa tayo. Ayan mga master, parang may tricks talaga kung umilag ang mga dalagang bukid dito. At isa pa tong kulang dalagang bukid, napakalikot din. Wala pa kasing buwan ngayon mga master, kaya napakalikot talaga nila at napakailap. At nahirapan pa tayo dito mga master dahil napakalabo dito sa itaas at napakalakas ng agos, kaya nang makakita tayo ng timbungan ay pinilit na lang natin dahil tinatangay na tayo ng agos. Kahit hindi pa tayo nakarecover ng hangin ay pinilit nating sisirin dahil papalayo na tayo ng papalayo doon sa isda at tinatangay na tayo ng agos. At salamat sa Panginoon at natusok natin yung timbungan, pero medyo napagod talaga tayo mga master dahil ito talaga yung nakakapagod na part sa pagdadive, yung hindi pa tayo fully recovered sa hangin at may nakikita tayong isda na kailangan talagang sisirin. At nasundan pa ng isang ito mga master, napakalapad sana ng mga agat na ito, o parang red snapper yung pagtingin ko doon sa itaas. Medyo natagalan kasi yung pagsisid natin dahil bumabawi pa tayo ng hangin, at nang malapit na tayo sa isda ay bigla itong kumaripas at bumaba doon sa kantil. Kaya gaya ng sinabi ko mga master ay kung para sa atin ay para talaga sa atin, at kung hindi naman para sa atin ay hindi talaga para sa atin. Ganyan lang kasimple mga master, kaya may mga bagay talaga na hindi pwedeng ipilit, pero patuloy lang tayo dun sa unahan dahil alam naman natin na
kung may nakakawala ay may papalit na mas maganda, mas malapad at mas malaki kaysa sa kanya. At unti-unti na tayo nakakabawi at nakakatusok ng mga ilang piraso ng mga isda. Mukhang swerte yata tayo sa cowfish ngayong mga linggong ito. At sa wakas nahabol na natin si Wendell at may nilapitan pa tayo. Akala natin si bro, taga dito lang pala na Spiro mga master. At dinaanan pa tayo ng matambaka o kutob, kaso napakailap kaya pinabayaan na rin natin. Lumipat na tayo dito sa tabi dahil napagod na tayo at may nakita tayo emperor o katambak, kaya hindi natin tinutok yung ilaw sa kanya at dahan-dahan nating nilapitan at tinusok. Ganyan lang yung sikreto sa mga mailap na emperor mga master, huwag mong itutok yung ilaw, kaso nakawala yung isda. Hindi kasi bumuka yung flapper pero ayos lang mga master, nagtago naman siya sa ilalim ng bato kaya madali rin natin nasundan at natusok. At nagka problema pa nga tayo dito dahil tumagos sa kabilang side yung shop natin at mahirap hugutin, kaya kinuha muna natin yung isda tsaka tinulungan tayo ni Takloy sa pagkuha ng shop. Mababaw lang naman to mga master, nasa mahigit isang lipa lang siguro kaya walang problema, pero mas mapapadali yung pag-recover natin dahil makakapahinga pa tayo. Napakabait talaga ni Takloy at napakamatulungin. Ang problema lang mga master ay pagdating namin sa unahan ay nakakita si Takloy ng napakalapad na lipti. Nasa 2 kilo siguro yung nakita niya mga master at dumaan pa sa tagiliran natin at paglingon natin napakalapad talaga ng isdang yun. Kaya tinanong natin si Chris kung nakita ba niya dito sa mababaw, pero hindi daw nakita ni Chris. Siguro hindi yun para sa amin. At pagdating natin sa unahan mga master, ito napakalaking pusit na naman. Tayo ang unang nakita kaya hinabol talaga natin at tinulungan pa tayo ni Takloy sa pagblinker. Kaya sa halip na papunta siya sa malalim ay bumalik siya dito sa atin dahil andun si Takloy nakaabang sa unahan. Ang problema lang mga master ay nadaplisan natin dahil naduling na naman tayo sa blinker. Buti na lang talaga andito palagi si Takloy to the rescue. Nang hinayang lang tayo dahil hindi natin natusok yung lipti na nakita niya at papalapit pa sana sa atin. Tsaka na natin kasi ng balayan ang nasa bandang likod na natin at paharurot na yung isda. Kung nagkataon lang talaga na dito sa harap natin dumaan yung isda ay siguro natusok na rin natin yung isda at na-rescue natin yung isda ni Takloy. Pero ayos na rin siguro ay hindi yon para sa amin at babawi na lang tayo sa susunod. Kapag tatawag si Takloy ng rescue ay tayo na naman ang magre-rescue sa kanya. Isa rin sa nagustuhan namin sa spot na to mga master ay mararaming mga mamaw dito sa mababaw. Nasa mahigit isang dipa lang yung lipti na dumaan kanina at napakalapad talaga niya at ngayon lang tayo nakakita ng ganoon kalapad na lipti. Pero darating din ang panahon na makakatagpo pa tayo ng ganoon kalapad ulit na lipti. Basta hindi lang tayo titigil sa paglalangoy ay makaka-unlock talaga tayo ng mga isda na hindi pa natin na-unlock. At ayan na naman sila mga master, malalaki sana ang mga hito na to, kaso palagi talaga nating nakakalimutan yung ating secret weapon. Minsan ay daladala na natin at nasa sisid na kaso hindi natin na lalagay sa ating buyot. At nakikita nyo ba ang nakikita ko mga master? Isang isda na kakulay ng mga samo o mga damo. Yan ang first na buntog na nakita natin sa spot na ito. Muntik pa nga nating naapakan kanina dahil para lang siyang damo. Buti ay napansin agad natin at binidyo-video muna natin dahil na-miss na rin natin ang isdang to. Ito yung isda na nag-inspire natin na mag-spear fishing. Kapag nakikita tayo ng ganitong isda noon mga master ay napakalakas na talaga ng tibok ng puso natin. At minsan nga ay nakakawala pa dahil hindi pa tayo marunong sumisid. Maganda kasi para sa mga beginner ang isdang to mga master dahil nasa mababaw lang sila, nasa hanggang tuhod lang kadalasan nagtatago. At aahon na tayo at maglalakad pa kami dito sa matarik na daan papunta doon sa bahay ni na Chris. At ito yung mga blessing sa amin ngayong gabi mga master. Lain naman kulor. Stripe to dili. Ito nga. Stripe. Bilet. Butan. Pwede mo yung gamay na maginat eh. Wala kayo ba? May bird street eh. May kape ba yung gata to? May naginan nga. Ganda mo kuha natin. Ay, may buko na. Oh, tigwa. Tagay na. Ayaw na. Yan, ako tutok. Kung kayo, itong nalambulbunan ko. Swerte yan kayo. Dito kayo.
Sana ay nag-enjoy kayo sa ating adventure at kung umabot kayo sa bahagi ng bidyong ito ay maaaring mag-react, comment at share. Malaking tulong po yun para makagawa pa tayo ng maraming adventure. Maraming salamat mga master at hanggang sa muli.